Ngayong araw nga mga pangga ay magliletsyon manok tayo dahil malalaki na yung mga alaga nating manok sa farm. At sa wakas na nga mga pangga, nakabalik na tayo sa farm natin. At sigurado madami na naman tayo magagawa dito, naaabangan nyo. Wala pa nga tayo masyadong improvement sa farm natin mga pangga dahil nga may mga inaantay pa tayo. Hindi din pala talaga madali pag mag-aalaga ka ng mga hayop kasi may susundin ka pa talaga ng mga proseso. Pero habang nag-aantay tayo mga pangga, hindi natin namamalayan na malaki na pala yung mga alaga nating manok dito sa farm. At tamang-tama, lunchtime na at wala pa kaming ulam kaya nakapag-decide kami na magluto na lang ng lechon manok. At dahil hindi ko mader na tignan yung mga manok natin na inaano, kaya tayo na lang yung kumuha ng tanglad, kawayan at saka yung iba mga kailanganin natin sa paglitsyon. Kawayan nga pala yung gagamitin natin pantuhog sa manok natin mga pangga. At nagbuto na rin ako ng dalawang maliliit na kawayan mga pangga para paglagyan dun sa tuhog ng manok. Habang nagluluto tayo, habang nililinisan niya yung manok mga pangga, naghanap kami ng spot kung saan pwede kami makapagluto. Sinet up ko na din agad yung lutuan natin mga pangga para habang nag-aantay kapag natapos ng linisan yung manok natin, agad-agad nang maluto dito. Tinry ko nga pala yung setup natin sa lutuan mga pangga. Goods naman. Kasi aside sa malawak, madaming puno na nakapaligid sa atin. Nature feels talaga. Parang feel ko tuloy mga pangga na survival tayo dito sa loob ng farm natin. At kumuha na ako ng goma mga pangga para gagamitin natin sa panggatong sa kahoy na gagamitin natin pang luto. Perfect na talaga yung setup natin mga pangga. Manok na lang talaga yung kulang. Habang inaayos yung atong panggatong natin mga pangga, meron akong napansin na nakadikit sa kahoy. Sabi daw na kain daw to mga pangga. Pero as of now, hindi talaga ako naniniwala kung makakain ba siya o hindi. Pero alamin natin. Naghiwa na ako ng mga sangkap dito mga pangga para matimplahan na yung lechon manok natin. At ayan na mga pangga, after tinimplahan yung lechon manok natin, pinatalian ko na mga pangga at saka pinatanggalan ng kuko. Habang piniprepare nga yung manok natin mga pangga, naglagay na ng uling si Inday Jenny para pangluto sa manok natin. Mas okay kasi daw na may uling mga pangga para mas mabilis maluto. Ngayon ay maglilitsyon tayo ng manok dito sa farm natin. Woo! Sarap! Let's go! Ayan, inikot-ikot ko na nga yung manok mga pangga. Buti na lang talaga ako yung nag-ikot-ikot, hindi yung ako yung pinaikot. Nilagyan ko na nga ng pampasarap yung niluluto natin na manok mga pangga para hindi magiging lechon de leche. Hindi pala talaga madali magluto ng manok mga pangga, no? Kasi abutan tayo ng oras. Nililibang ko na nga lang yung sarili ko dito sa pag-ikot-ikot sa manok mga pangga kahit sobrang gutom na talaga eh. Di, tignan nyo, parang yung manok na yung stress sa akin. Pero hayaan nyo na, lechon manok pa rin naman to, hindi pa nagiging lechon de leche. Pero sa totoo lang mga pangga, sobrang saya ko. Dahil meron na tayo maluluto dito sa farm natin. Sana nga balang araw matutupad yung mga plano natin dito. Manok de leche. Manok de leche muna siya ngayon kasi di kami sure kung maluluto ba talaga namin siya kasi sa sobrang laki niya baka una pa yung maluto yung sa labas, hindi sa loob. So, ang sarap lang na nakabalik kami ulit dito sa farm. Marami kaming mga ganap dito na aabangan nyo sa page ni Norme Garcia. Ayan na nga, sa ilang oras sa pag-aantay, sa wakas, makakain na din kami mga pangga. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam kapag ikaw yung nagluto. Iba din talaga yung excitement mo sa pagkain. Kasi sa bawat subo mo, para maalala mo yung pagod at effort na ginugol mo sa pagluto. Syempre, kasalin na din yung pagbili natin sa mga sisiyo mga pangga. At paggawa ng kulungan. Grabe, ang bilis lang talaga ng panahon mga pangga. Akalain mo, 48 days lang na inalagaan. Tapos ngayon, kinakain na natin sila.